bayan sa Police Academy. When I was a prosecutor, to augment my income, noon, bago akong kasal, nagturo ako sa police. Wow. Ang sinabi ko talaga sa kanila, when you are arresting a criminal, you are not supposed to request him to surrender. Rather, you have to overcome the resistance. However, pag ayaw, it's the duty of the police is to overcome the resistance kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga police doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo. Barilin mo sa ulo. What is one less criminal in the community? I was a professor doon sa Police Academy. Sa lahat na nagawa ng mga police, pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung police na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino at mabuti niyaya ninyo ako dito. Wow. Once and for all, yan ang gusto kong sabihin sa tao. I have warned all of you as your president then and as a private citizen now. Drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country. And I will never allow it. Baski ako empleyado sa gobyerno o private citizen, I will do what is necessary to protect my country, my community, at yung mga anak natin. This is a matter of principle. Dilima. It is only fair. Bigyan niyo ako ng 1 minute. And I have read, this is part of my speech, but I want to make it of record. Ito yung the long and short sa trabaho ko. Nung mayor ako, pati presidente ako, is that the jobs, nung dalawang trabaho was never easy. And it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs and without compromise. Kasali na lahat yung naririnig niyo. Whatever it is, hindi ako nag-compromise. Sinabi ko, ito. Pagka pumasok kayo dyan, walang compromise, walang ariglo, walang usapan. Do not do it in my city. Nung presidente ako, sabi ko, bitawan ninyo. Kasi pag hindi, magkakaroon talaga tayo ng problema. Ito na nga itong ngayon. As I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. Yan ang gusto ko lang iiwan dito bago ako aalis. O bago ako alis sa mundong ito. For all of its successes and shortcomings, it was not a perfect one. Alam mo, gusto ko lang iiwan ito sa Pilipino. I would never have any other chance maybe in the future. That for all of the successes and mali o ano, I and I alone take full, legal,
moral responsibility. Yan ang iniiwan ko sa inyo. I am... Alam mo, maganda dyan, dito lang. Anyway, It's not a laughing matter. para ma-lighten lang yung mood, Mr. Senator, Mr. Chair. it is a continuing problem for the country and for the entire world. The drug problem is a very serious and pernicious, virulent ailment that the country is facing. Panahon ko and the previous presidents, yung panahon ko, hindi siguro ninyo nagustuhan. Yes! I mean, not you. Yung the entire country, I am addressing the entire country. Baka hindi ninyo nagustuhan. Yes! But yun ang style ko. Wow! Sinabi ko nga, I tried to do the best that I could. Eh kung nagkulang ako, pasensya. Pero ang solusyon during my time was a call of duty of the president. At hindi po ako nagkulang, Mr. Senator. Nag-warning ako lahat narinig ng Pilipinas. Huminto kayo sa droga, bitawan ninyo, drop it. Kasi magkakaproblema talaga tayo. Pag nakita tayo sa isang kanto at naghawak ko ang droga, problema na talaga yan. So, yun na, nagkakaroon tayo ng problema. May patayan. But it was not a state-sponsored killing. There was never an official order to the police and the military and to the agents of government to kill. Andyan si Senator De La Rosa. Wala akong sinabi na gano'n kasi abogado ako. Ang sinabi ko, yung sinabi ko nung nagtuturo ako sa Police Academy, that in your fulfillment of duty, yung elements of self-defense would apply to you pag you are trying to arrest a person. Alam mo, ang trabaho ng pulis kasi, pag sinabi mong aarestuhin kita, hindi hinto dyan. The police must arrest and overcome the resistance para madala mo yung kriminal doon sa istasyon at mabook mo para makulong. Yan ang problema at naawa ako sa mga pulis. Hindi mo masabi, bitawan mo yung baril at pag hindi sumunod, sabihin lang ng pulis, o sige, bukas makita tayo dito, huwag ka nang magdala ng baril. Po. Hindi yun ang tinuro ko sa kanila. Nagtuturo ako sa Police Academy. Yan lahat yan sila dumaan sa akin. Yan, because yan ang turo ng police, batas yan. Walang compromise dyan when you are arresting a person. If he resists, pag ayaw magpa-aresto, you have to overcome him. His resistance. Ngayon, pag lumaban, nagkaletse-letse, may baril, may magpatayan talaga. Kaya yan ang problema ng polis, kaya naawa ako. Kaya ako rin nandito, guns, siguro, paano na rin ng guns, God sent yung invitation ninyo. Naawa ako dito sa mga polis na tinatawag ninyo at inaano ninyo, yung trabaho ng polis kasi involves personal contact. Walang trabaho sa pulis, sabihin niya, halika dito, bitawan mo yan, mag-surrender ka, sumama ka sa akin. It is always a confrontation, and if the other guy is armed, there will always be kamatayan or injuries. When I was mayor, kalaban ko lahat ang criminals. Huwag naman yung mga staff, wala akong pakialam dyan mga...
Yung matsiki-tsiki. Yung mga kidnappers sa Mindanao po, marami yan. At yung mga lawless elements doon, when they go on a rampage, they take over the entire municipality. I-hostage na lang yung municipality, yung bangko lahat doon, hino-hold up. At yung police hindi makagalaw kasi nakapalibot sila and there are civilians. And they cannot start a war because the civilians eventually will be killed in the process. Pati sila. Nung sayang lang na istorya mo lang yan, sir. Chismis lang mo. Alam mo, pagka mayor ka o presidente ka, pag sinabi mo, hoy, huminto kayo dyan, masama yan, illegal yan, walang mangyari sa syudad mo. Pag sinabi mo, ina kayo, huminto kayo, papatayin ko kayo. Pag hindi sila huminto, of course, the police would come in. Sabihin ko sa pulis, pag naghawak ng baril, ito yan sila, dumaan yan sa Davao lahat. Koy, pati, ito, si Danao, lahat yan sila, dumaan ng Davao. Ang order ko talaga sa kanila, pag maghawak ng baril, patayin mo na para one less criminal. Bukas mag-hold up na naman yan, may poproblema na naman tayo. Ganon rin sa puser. Wala ho Davao Death Squad. So ano po yung iniimbestigahan po niya yung DDS, if I'm correct? Am I correct? I don't know how the term was, may I yes, sir. Go ahead. interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. Yes. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi ko sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Yes. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So, pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang ganon isili. Lahat yan sila, ito, si Danao, ayan o. Ayan, nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Ano to? Ilan ang pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Danao, kung may utos ba ako, assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. 君は一体 Encourage ど them こから to 入ってきた throw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Ang ina yan. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Criminal, they go after the innocent people robbing. Mabuti na lang sana kung aakyat ng bahay. Mayor ako matagal. Aakyat ng bahay. Magnakaw. Rerapin yung bata, rerapin yung babae, tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano kaya ang tingin ninyo sa... Hindi, I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation. Unforgiving ako, hardliner, alam nila yan. Pati pulis.
pati police alam nila. They are not ready siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga police. Putang ina kayong mga police. Tiyali, Pag pumasok baro! kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. Talaga. So, ganito na lang. Huwag na lang yung police. Kawawa yan, wala yung sa Davao experience, Davao, ako. Imbestigahan niya ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako ang imbestigahan ninyo. At kunin ninyo yung record sa Davao yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. Alam mo, nag-warning ako, huwag kayong gumawa dito. Kasi gusto ko ang Davao. Ang Davao was very kawawa noon. Alam ninyo, sir, alam panahon ng NPA nung hindi pa ako mayor, kita mo ang Davao. Wow! Left and right ng hold up, walang makalabas sa bahay. Pati mga pulis takot. Kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nag-agyat ako sa bukid, nung na-mayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo, nandyan sa syudad natin, yung mga top hunso ng Communist Party, bilangin ninyo sa ilan ang taga Davao. Saan ang pamilya nila? Sa Davao. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi putang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow up question ako sa dating Ang death squad ko, ma'am, is before it is organized. Hanggang dyan lang. Criminals. Structure against crime and criminals. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. You know, when I was mayor, it's about 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Yun ang allegations sa police na sinasabi na binabayaran. Hindi, ma'am, No, sir. mayaman yung mga... Maraming gago na mayaman sa Davao. ano pong connection ng mayayaman sa Davao Gusto dun sa pumatay miyembro ng ng mga death kriminal. squad? Because Ibig sabihin, they want their city to be safe. Nagbibigay Business to death thrive. squad? Yes, Ma'am, alam mo, sa totoo lang, mahabang istorya to. it's okay, sir. Maikli lang sana Pero kung ang sagot. problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasait ay patay na. Ayaw kung marami. Police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May Huwag mo rewards akong po ba tanungin sila? kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay, So, hindi ng ho. police, bakit Wag- ako magbigay ng reward sa mga Paiba-iba, hindi po. Paiba-iba Trabaho nila yan. sinasagot nyo eh. Paminsan-minsan lang to. Pardon my strep set to may sore throat ako. So I do not mean to be disrespectful. Go ahead, sir. Go ahead. Baka tinay ka strep set to may. Pakinggan lang ho ninyo ako. Total, tinawag lang naman ninyo ako. Pakinggan ninyo yung kunting kwento ko. The human side. The human side sa misery ng drugs. Alam mo, mayor ako. Halos lahat ng problema ng... Alam mo, ikaw, alam mo ron. Mr. Chairman, alam mo yan. Yung
may isang nanay pupunta ng Middle East. Yung iba, maswerte. Yung iba naman, malas. But usually, they are treated as slaves. Alam mo yung mga countries na yan, ang pagtingin kasi nila sa mga nagsilbi sa kanila, they are not even treated as servants. Almost ang tratamento nila as slaves. Itong nanay na ito, nagtrabaho ng 4 na taon sa labas. She keeps on remitting money to the family, hoping that yung pera niya, pinapadala niya doon sa asawa niya, maibigay doon sa mga anak para sa pag-aral ng mga bata at for the upkeep. Ang isang experience ko, ang nanay na talagang humiga dyan sa harap o sa sahig sa City Hall in total desperation related to me kung ano ang nangyari. Pero marami na akong naririnig na ganito at alam ko sa inyo, alam ko ganun rin. Ito minsan sila inaabuso. They are treated as slaves. And yet, para lang mabuhay, makapagdala ng pera sa pamilya nila dito sa Pilipinas, para lang mabuhay at makapag-aral ang mga anak nila, they would endure itong mga klaseng abuso, pati na siguro rape. They would just keep silent. Sige sila padala ng pera sa para mga anak nila. After 4 years, itong sabi ko, yung umiyak doon sa City Hall na humiga sa sahig. After 4 years, trabaho, pag-uwi niya, nakita niya ang anak niya. Isang adik na. Hindi natapos ang eskwela, yung padala ng pera niya, yung sakripisyo niya, baliwala. Doon sa droga napunta. Yung pera na pinagpawisan niya, na inabuso siya, at treated as slaves doon sa labas ng bayan natin, magpadala lang para lang dito. Pagdating dito, ang mga bata exposed sa drugs. Hindi makapagtapos. Makita niya pagdating dito, walang nakatapos, puro drug addict. Yun, kaya, yung outburst ko minsan, marinig ninyo dito or outside. Yun yung grades ko sa droga. Isang nanay, trabaho sa labas, sakripisyo, 3 taon, 4 na taon, padala ng pera. Pagdating dito, pag-uwi dito, find out na yung mga anak niya, mga drug addict, sa droga, walang nakatapos at napurnada ang pawis niya. Yung Mr. Chair. humiga siya dyan sa sahig, dyan sa City Hall, nag-iyak. Humiga siya sa sahig, nag-iyak siya. Sabi niya, Mayor, paano ito? Sabi niya, gusto niya na ako ang magbigay ng relief ng grievance niya. May reklamo siya sa akin mismo dito sa Mayor. Hindi siya nagpunta ng pulis sa akin. Mr. Meron Chair, sa probinsya diretso yan sa Mayor. Mayor, ganito ang nangyari. So, ganun ang mga istorya na kaya yan kung bakit ako talaga
mainit at nakikinig ang Pilipinas ngayon, kayong madurugista, mainit talaga. Ayan yung mga police chief ko, dumaan yan sila. Koy, pati si Danao, pati si... Alam nila yan, mainit talaga ako sa droga. Mainit talaga ako sa droga. Kaya, mabutit na lang, wala na akong trabaho ngayon. Kaya yun ang istoryang lumalabas sa Davao na ganon-ganon. Baka totoo yan, Senator. Baka totoo o baka hindi. But I am not prepared to admit anything. Kung ano yung nachichismis, alam mo, hindi machismis yan kung walang nangyari. May nangyari Mr. yan, Chair, please. na napapag-usapan yan. Kung ano man ang lumabas niyang istorya sa labas ng Davao, kung ano ang nangyari, anong ginawa ko, ipaubaya mo na lang sa ano. Hindi mo naman rin ako makulong kasi you have to produce witnesses and you have to go to trial. At hindi naman ako pwedeng gano'n na lang magpakulong. Pero basta sabi ko, pag nagkapanahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, maminos-minos talaga lang, I will do the same thing again and again and again. Basta nandyan yung ano yung lumalabas sa karakter ko, yung policy ko, yun na yung yung experience ko, kaya lumalabas yung sa utak ko, pati bunganga ko. Yun na yung galit ko. Galit talaga ako sa droga, sasabihin ko sa inyo. Mainit ako. Thank you. It's really a rage dito sa... anak lang rin ako ng mahirap. Kapot. Dumating kami ng Davao na we have to hack. Puro kahoy pa yan. We have to clear the forest para makapwesto kami. Kaya dumaan ako dyan sa yung boulevard na yan. You will be familiar because you're from Mindanao. Diyan kami nakatira sa nagkarinderya ang nanay ko noon nung dumating kami sa... Kaya nakita ko yung hirap ng... Lalo na sabi ko yung nanay na lumabas, nagtrabaho, padala ng pera, tapos yung pera niya nandoon sa droga. Thank you, sir. I'm sorry, but tapos na ako. Nailabas ko na. Sige. Salamat. Hindi na ako mag-ano. Thank you. Napresente ako sa intriga. Yes! Magtanim ka lang ng intriga dito, intriga doon. Alam mo, utusan mo lang ito, gawin mo to, tapos magputok yan. And that would start the war. Hindi mo kailangan na... ilang kayo na dumaan, Danao, Koy, pati Archie Gambo. May inutos ba ako sa inyo na talian mo ang tao, patayin mo? Sabihin mo sa kanila ngayon. Nandito na tayo kasi yun ang ano sa akin extrajudicial killing. May inutos ba ako sa inyo ni minsan na patayin yung kriminal na nakatali dyan o nakaiga? Tell the people now, bago tayo mamatay. Ikaw, Senator De La Rosa, did I ever tell you to shoot a criminal na defenseless na nahuli na ninyo? Sa inyo na isalvage ninyo yung tao. Di ba sinabi ko sa inyo, huwag ninyong gawin yan kasi yung karma. Babalikan tayo ng babalikan. Kaya tayo umiiwas Kidnapin mo yung babae, dalhin mo sa Cotabato, Patayin. tapos ibalik mo sa Davao, kakain ka pa doon sa bahay ng papalutuin mo pa yung in-check doon sa... Tapos pagbaba nila, nandoon ako na yan sila.
Sabi ko, patayin ninyo yan. Yes, sir. Sa TV yun eh. Nag-surrender lahat by the thousands. Nakita naman ng buong Pilipinas yan. Kaya nga, Ganong karami ang tama ng ating bayan. Tapos kung pagkaganong ka lang, do not do that because that is not good. Do not commit. Kung ganon ang ugali mo, huwag ka nang mag-mayor, huwag ka nang ma-presidente, gago ka. まもな Hindi く mo alam kung 閉 anong 店時間 gawin で mo. ございます。 Huminto kayo. so ngayon, Mr. President, that, Kasi ang dito sa kultura natin, alam mo, the Philippines remain feudal until now. Kaya ang mga tao dito, pag may isang corrupt na mayor, lahat ng mga tauhan niya yan, mga gambling, yung mga collection dyan, yung mga waiting, nandiyan sa gagong yan. Pag corrupt ang mayor, sira talaga. Kaya pag hindi, sa panahon ko, tinawag ko talaga, sabi ko, huwag sa panahon ko. Alam ko hindi mo maiwan yan eh. Kasi mukha mo po, yung mukha mo, lagay mo yung mukha mo dyan sa pera mo, palit mo kay Rizal. Pero wag sa panahon ko, tayo. thank you, Mr. President. Alam nila yan. Ayan oh, puro chief of police ko yan. Alam nila yan. Ngayon, Senator, Mr. Chairman, give us enough time so that malaman na rin ng Pilipinas na kung ano talaga ang problema ng Pilipinas. Sisirain talaga ang bayan natin. Sigurado. Yan ang problema ko. May nung mayor ako, sabi ko, wag na wag kasi kawawa yung mga bata. For the good time lang yan sila. Yung mga crisis kang ganito, wala ka namang kaibigan. Walang sumusuporta. Well, of course, nandito si kaibigan ko, nandito si Mr. Biliga, nandito si Sal. Ngayon dyan sa likod ko. Ilan lang yan. Pero pagka ngayon ang Davao, ngayon, taga-Davao ka man. Taga-Davao kayo lahat. Kayo mga general, dumaan doon. O ano, good time na. Peaceful na. Walang gulo. Walang pickpocket. Pero wala, hanggang dyan lang. Kalimutan na ng tao yan because sa bagay naman trabaho mo yan eh. Tama naman sabihin ng tao na, bakit kami may utang na loob sa iyo? Bayad ka. Trabaho mo yan. Tama yan. In theory, tama yan. Tama sila. Kayong mga pulis. Ikaw. Pati ako. Pero, yung dapat lang ng malaman na yung pagiging mayor ko, pagiging talagang presidente, dinibdib ko yan. Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na baski isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan ko. Ayaw ko maging hero. Kasi pero kayong lahat ng mga chief of police dumaan sa Davao. Kung nakikinig yung PNP, pati yung patuloy ninyo yan at magtrabaho kayo ng husto kasi ang droga talagang talamak. Kawawa ang Pilipino anong tawag dyan sa Tagalog? Patapol-tapol. Patamad-tamaran kayo niya. Wow!
trabaho kayo ng gusto, alam ninyo na ang droga talamak. Kaya kayong mga presinto, yung area of jurisdiction mo, pag mandyan pa yung droga, umalis ka. Kung chief of police ka ng syudad, pag may droga at hindi mo kayang pumatay, takot kang mamatay, putang ina, umalis ka dyan sa trabaho mo. I would like to express my apologies, especially to Senator Ontiveros, kasi sensitive sa mga ganitong, yung karakter ko ho, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n ka, even in front of anybody. Gano'n talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako, kasi galing ako sa baba. Salamat Class kaayo, three, Mr. ako, Chair. Ako, bastos ma'am. Salamat kaayo, Wala ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang hiya. Thank you, Mr. President. I am now, hindi sa lahat ma'am, baka sabihin mo magwalang hiya ako sa inyo, hindi yan. May kunting edukasyon rin ako, decency. Yung demeanor ko, yung pinapakita ko sa inyo, yung galit ko, yung rage ko, sa kriminal yan. Dahil nga, naging prosecutor ako, matagal masyado. Ako muna. Professor ako ng Professor ng... Police Academy. Ang asahan mo to fight drugs, patay ang Pilipinas. Take it from me, galing ako sa taas presidency. Galing ako mayor, congressman. Hindi kaya ng PDEA. Oh Hindi nga niya alam my sino yung God. mga, diyan sa palibot dito sa Batasan, sino yung mga drugista diyan sa Police talaga yan. Police. Ang sekreto niyan is mayor, pati police at barangay captains. Yun lang yun. Yun ang kailangan mo. Huwag na yan generals. Police, kapitan, police, barangay. Yan. Well, generals, malayo masyado yan. Anak ng puta. Sorry. Wala yan. Hindi, you cannot solve the problem. Nandito na lang rin tayo pag-usapan natin what's the best approach to. The best approach really is dito sa baba. Barangay captain, tapos yung mga mayors, dapat nilang pukpukin talaga. Pag ang isang mayor, pag sinabi niya na walang droga dito sa syudad ko, hindi naman ako nagyayabang. Pupunta naman kayo ng Davao kung gusto ninyo. Meron kayo. Pero pag sinabi ko, dito sa Davao, walang droga, wala talagang droga. Mr. Ilang police chief dyan. Ayan, si Gamboa, Danao, pati ito, dumaan si Koy. Pag sinabi ko sa kanila, walang droga, kayo ang... Sabi ko, ipapakaw ko talaga sila sa cross. Nagpagawa ako ng cross dyan nilagay ko sa barak sa likod. Ipapako ko yung police director dyan na pagka may... Trabaho ninyo yan eh. Naging mayor, congressman, naging presidente. Ang sinasabi ko dito, wala akong tinatamaan. I'm just expressing, I said, my experience. Na kung ano talaga ang kulay ng droga dito sa Pilipinas. Baski dito sa Batas. Putang. Baski dyan sa Ligos. Malakas ang droga dito sa Batasan. Kaya kung kailangan mo talaga na, kailangan mo ng
police. Kailangan ng Pilipino, you elect a mayor now na magsabi one of his baski one of the sa program niya, sa agenda niya, drugs. Maghingi siya ng chief of police na who's dedicated at saka yung may character talaga. Pero kung chief of police na gusto lang ng promotion, mag-retire na kayo. Maniwala sa akin, makinig kayo kasi ako galing talaga sa baba. At itong lahat na ito dumaan sa akin. Koy, lahat dyan, Gamboa, bato. Makinig kayo kasi makinabang ang bayan natin. Hindi ang yabang ko dito, ang bayan ang makinabang natin. Hindi ako nagyayabang, galit talaga ako sa droga. Kasi sinisira nila ang bayan ko. まもなく Ang 閉店時間で mahirap ござい dyan ます。 ang mga anak. Yun ang sinasabi ko, lalo na yung mga nanay na nagtrabaho doon sa Middle East, na rape, inaabuso ng mga putang ina nila. Tapos magpadala ng pera dito para sa pag-aral ng mga bata. Pag-uwi nila after, yung sa City Hall, umiyak dyan. Nagligid-ligid, ano bang tigid-ligid sa Tagalog? Gulong-gulong dyan sa harap harap. Kasi yung pinapadala ng pera pala na yung dalawang anak niya, babae, puro doon sa droga na punta yung... Kaya kung makita mo, ewan ko, hindi kasi kayo sa babae. Kung ikaw ang mayor, makikita mong ganon ang sakripisyo ng tao, dugo, pati pawis. Tapos ganon lang ang mangyari sa kanya. Ako ang nakikinig sa istorya dito. Ako yung mayor. Ako ang yung nagsasabi, I will protect the city. Ano? Putang, pagkahipokrito ko naman. Wag na lang ako mag-mayor kung wala akong gawin. Kaya ang daw sinabi ko, stop o patayin kita. Magdiretsahan na lang ako. Total, akin lang naman to. Allow me because yun ba talaga ang totoo. Ang ganap ko, huminto kayo, papatayin ko kayo. Mga putang ina ninyo. Yan ang totoo. Bitawan na natin. Total, Congress or wherever. We know the sanctity of the institution of Congress. But there is always a time to let go of your... At alam yan, puro alam ng pulis yan. Yan lahat na nakaupo dyan, yan, dumaan ng Davao yan, alam nila ang sentimento. Sir, I'm good until 4 o'clock. Yeah, I know. 5 na, sir. 5 na. Totoo, sir. 4 a.m. 4 a.m. He's referring to 4 Hindi a.m. ako nagpapatawa Yes, I know. I know that, Mr. President. for giving me the time. I'd like to ask the Colonel, sino yung idiot na superior mo? Ginawa nung ulol na yon, subornation of perjury. That is a crime. Tingnan mo sa revised penal code. Subornation. Na yung ginawa ng idioto na opisyal mo o classmate mo. Sir, it's not officer, congressman. Congressman ang nagsabi sa kanya. Ganun, congressman. Yung idioto na congressman, subornation o perjury yan. He was suggesting, the mere suggestion of what he wants you to do is already a crime. Under the revised penal code. Yung inuudyok mo yung tao
na mag-execute ng affidavit falsely or making a false narrative, sovereign of perjury. Habulin yung classmate mo. Ayong congressman, parang papailan ko ng kaso. Total, hindi ko na kailangan yung affidavit mo. Your narrative here is under oath. Hindi ko na kailangan yung affidavit mo. All I have to do is to take out your statement, the basis of filing a case of. You're asking somebody somewhere or to make an accounting which is not possible. That your question cannot be answered here. All right, sir. Hindi naman siguro. The death. You take responsibility for his death. Walang maniwala na abogado sa akin yan. That Hindi would po, be sir. a long shot Hindi po abogado. na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, sir. Sabi At ko, nagbunga for that, yung I polisiya. take full responsibility. Yes, and what about- rumble on those community. Ang law, guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay. It's personal. Yes, it's very personal. Hindi So, mo pwedeng ipasa sa iba yan. You know, ma'am, can I ask for a recess? Just a it's few all right, minutes. Mr. Chair. Yes. Hearing is suspended. Siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. But walang personalan yan. It has nothing to do with you, pati yung karakter ko. Yung boses ko lang kasi excited. But if you are offended by the demeanor, then mag-change gear ako. I'll try to do it with moderation. Wow. Lahat kayo, taga-probinsya po ako, hindi ninyo pwede akong masumo na papaulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. I am, nabubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I do not have my public life is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya, kung maari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Padilla now, because he is lying. I do not know him, and I do not have to congratulate this policeman and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Magtrabaho kayo dyan. Congratulate people with who, itong mga police daw graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero mag-congratulate ako. Kaya, And, ma'am, Mr. Chair, huwag ko Mr. tayong Chair. umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. Ninyo Chair. ako dito, tapos yan lang ang huli ninyong tanong. Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigas. So, mas okay Walang pong trabaho. patayin sila kesa Wala ipreso akong pakialam sila. dyan sa kriminal, ma'am. So, thank you for making that of Kung record. pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record. History in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno.
at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Nagtataka Mr. ako hanggang ngayon, ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Batagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso. Mr. Chair, Huwag na anak, tayo magdrama dito, tapusin na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako po, akin mind and mind alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila, ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko. Kasi matagal akong instructor ng police eh. Dumadaan ito sa psychiatric, gagastos pa ako ng. When I was also president, may funding ako dito sa mga psychiatric nila. Nandyan yan sa item eh. Hindi naman ito At saka, alam mo, Senator, pag kayo mga ganun, mga heinous crime, mga patayan dito, ang presidente o mayor, hindi pwedeng kailangan magbitaw ka talaga ng salita. Putang ina ninyo. Kasi pag hindi, hindi ako na nagyayabang. Look at my city. I would like to, we travel back. Ano ang syudad ng Davao noon? Nung hindi pa ako mayor. Nandyan yung komunista, nandyan yung mga hot-upper, nandyan lahat. Abusado na pulis, abusado na sundalo. Puro kriminal, puro kanya-kanya. Nung na-mayor ako, sabi ko, hinto kayo, either, ayan siya, mga nandyan naman na noon. Sabi ko sa mga pulis, either patayin ninyo ako o papatayin ko kayo. Putang ina, kuminto kayo dyan. Bitse kayo. Kung sinabi ko yan sa mga kriminal, sa pulis, lalo na sa kriminal. Pero yung mga pulis na nag-kidnap, sumali sa hold-up, mga tao nila, pinatay ko talaga. Alam nila yan. Ibibigay nila yung pangalan kung tanungin mo. All you have to do is to place them under oath. Sinabi ko sa kanila, pati kayo pag hindi ninyo madisiplina yung mga tao ninyo. Bayad ang mga tao ng sweldo ninyo tapos pati kayo kasali dyan. Stricto talaga ako sa pulis. Ayan sila. Puro general yan. Protektado ko ang pulis pag sa trabaho. Kasi ma-demoralize pag hayaan mo. Alam mo ba, Senator, nung mayor ako, ayan, puro dumaan ng Davao yan, puro naging chief of police yan. Pagka ang pulis nagkaroon ng kaso
yung araw na yon na ma-file yung kaso against the police, putang ina, yung sweldo niya, hinto na yan. Wala nang pagkain na dumadating doon sa pati yung mga anak. Hinto pati yung edukasyon ng bata. Kaya pinoprotektahan ko sila. Ito puro generals. Pero alam nila, sila mismo pinoprotektahan ko yan. Dumaan ng kaso yan. Pero yung mga pulis na gago, Can I, okay, it would be impossible to remember that. I have to go back home and Davao. General Dan- Pinakamabait yan si Kuy. Hindi makapatay ng lamok yan. Yung iba dyan, Danao, patay ka dyan. Alam mo, ang trabaho nitong mga to, pag nandyan na yan, nagmumuntot na, buhay ng nila. Ngayon, mamili tayo, nung mamili ako, sabihin ko, sige, habulin mo. Patayin mo pag lumaban. Yun talaga ang yun. Patayin mo pag lumaban. Hindi ko sinasabi isalvage mo. Nasabihin mo, hulihin mo, nakakampag, tapos barilin mo. Hindi trabaho ng lalaki yan eh. Kung tunay ka na lalaki, hindi mo trabaho yung magpatay ng tao na bigyan mo ng baril, magbarila na lang kayo. Alam nila yan lahat. Ayan si katabi mong senador, alam niya yan. Senator De La Rosa. Mr. Chair, Storya lang yan, sir. Kung pulis ka, hindi, ito na, Danao. Kung may pinatay siya, tapos sabihin niya, sir, sana yung sinabi mong reward? Mumarahin kita. Putang ina, trabaho mo yung magpatay tapos magkubra. Ano ito, kahiro mo? Trabaho mo yung magpatay ka pa ng patay. Yan ang trabaho mo. Kaya binibigyan ng baril eh. Woo! Ang ibig kong sabihin, patayin ninyo yung masasamang tao, kriminal. Wala akong sinabi na pumatay kayo ng inosente. Alam nila ng lahat. Yan sila. Naggalit ako pag ikaw ang pulis, nag-abuso at may nagsumbong sa akin na binugbog ka ng pulis o pinatay mo yung asawa niya, putang ina kang pulis ka, may problema ka sa akin. Either maglayas ka, alam nila yan. Pag hindi, maabutan kita. Hindi nila nakuha yung style ko, sir. Hindi ako magsabi, magbigay ako bounty, ikaw yung kriminal. Criminal A, 50,000. Sabihin ko, ang pulis ang bigyan ko, 50,000, sigurado mahuli yan. Kung sabihin mo lang 50,000 doon sa, wala. Pero sabihin mo, ibigay mo yung 50,000, no? Hanapin mo. Pag lumaban, patayin. Alam nila yan kasi dumaan yan lahat sa akin. Instructor ako sa criminal law, pati criminal procedure. Dumaan yan sila sa akin either sa klase or lecture. Alam nila lahat. Alam nila lahat kung papaano pumatay ng legal at papaano pumatay na makukulong ka. Always in the fulfillment of duty when your life is in danger. Alam nila yan. Pagkapulis ka, hindi lang basta-basta bumaril ka dyan.
only when you are enforcing the law at sabihin mo mag-surrender ka, pag ayaw mo mag-surrender, lapitan mo, you must overcome the resistance. Pagka nagkaputukan kayo, sinasabi ko sa ayas at sabihin ko uli ngayon, ang sinasabi ko sa pulis, huwag kayo umuwi dito o mag-report sa akin na may tama ka. Galit ako, sabihin ko, bakit ikaw ang tinamaan? Putang ina. 3, 2, Anong klaseng pulis ka na? Alam nila yan. Yan sila na puro nang dumaan ng chief of police yan. Alam nila yan. Senator, ayaw kong makita yung pulis ko na matay. Kasi naahawa ako sa mga piyuda. Kaya lahat, alam na, ito, nandiyan yan sa lahat. Lahat ng pulis na mamatay sa Davao, pinupuntahan ko talaga. At yung mga byuda nila, ayan, sila, nandito harap-harapan. Yung mga byuda nila, ginagawa ko casual sa City Hall para may pundo lang pangkain. Tanungin mo yan sila isa. Ganun yan. Pag nasuspende ang pulis, nung mayor ako, wala na yung sweldo, ako ang nagbabayad. At pag may kaso, ako ang nagbibail bond. Yes! Pero kung abusado at kriminal, alam nila, napapatayin ko talaga sila. Alam nila yan. Alam ng buong Davao yan. Huwag na tayo bulahan. Hindi ako matapang. Takot rin akong mamatay. Pero may paraan ako. Kasi ito si Muking, Yes, sir. tigabigay ng pera. Alam mo, ang pulis, sir, at alam mo yan, ikaw mismo alam mo yan, yung pulis, walang pera yan pang operasyon. Magtanong ka dito ng istasyon. Yan sila, may equipment sila, ganon, may police car. Putang ina, walang gasolina yan. Maniwala ka. Magtanong ka ngayon, baski ikaw sa probinsya, utosan mo, sir, walang pang gasolina. Ewan ko, I'm not trying to cast aspersion doon sa taas. Pero yung mga gasolina, wala yan. Kung hindi mo bigyan, ito, kung may krimen, may nakidnap, ako, bigyan ko yan sila. Ayan, buhay yan. Bigay ako sa kanila, 50,000. Gasolina. Pagdating mo doon, patayin mo. Oh my God! So, anong gawin nila? Bigyan mo panahon na lumaban. Kasi yan ang instructor ako sa criminal law, criminal procedure. The only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Kaya wag mong lapitan doon na ganurin mo. Yung diretso-diretso. Lalo yung mga hold-upper, papatay talaga yan. Mindanao. So thank you, Mr. President. Till now, sir. Kasi yung forum na maybe binigyan ako ng panahon ng Panginoong Diyos na makarating dito. And I can talk publicly. Alam naman lahat ng mayors yan. Kulang talaga ang suporta. Ang pulis ko, hanggang sweldo lang yan. May pag-utos, walang gasolina, walang pang-follow up. Mr. President, Ayaw ko kasi there are so many questions that would be left unanswered. We suspend our hearing.